How are you, Bianca? I'm okay, ate. Don't worry about me, okay? How about you? And may pamangkin. And dad. Balik kong tanong sa kabilang linya. We're fine, Bianca. Ikaw ang inaalala ko. Did your fiancé treat you well? Because if he doesn't, kahit buntis ako, hindi ako magdadalawang isip na puntahan kita dyan. Saad ni Ate Lisa. Ate, relax. I'm fine, okay? Kung mangyari man yun, hindi ako magpapatalo sa kanya. Kahit babae pa ako. That's good. Alam ko naman na pareho kayong hindi gusto ang agreement na yan. I'm sorry, Bianca, kung ikaw ang nandyan. Ramdam ko naman sa boses niya ang pagsisisi. Ate naman, ilang ulit ko na bang sinasabi sa'yo na hindi mo kasalanan. Kung ikaw ang naging fiancé niya, di wala akong pamangkin. Pero hindi ikaw ang nahihirapan ngayon at sana walang naganap na hiwalayan. I felt guilty, Bianca. Hindi ko kasi naisip na pwedeng ikaw ang ipakasal. Ang akala ko kasi kapag nabuntis ako, hindi na matutuloy ang kasal. But I was wrong. I'm very sorry, Bianca, to put you in that situation. Natahimik naman ang kabilang linya. Hanggang narinig ko na lang ang paghikbi ng kapatid ko. Dapat galit ako sa ginawa ni ate. But how? She is just the only one who always there for me every time I need someone to hold on to. Mahal kita, ate. Mahinang saad ko dito. Ate loves you, Bianca. Always remember that. I hang up now. Don't forget to eat your dinner. Yes po, you too. Bye. Bye. Sakto ng pagbaba ng tawag, I heard someone knocking on my door. Bakit po? Ma'am, baba na raw po kayo, sabi ni sir. Okay. Nag-charge muna ako ng phone bago bumaba. Nainis naman ako nang makita kong ngisi ni Daniel. Padabog akong umupo sa harap niya and I rolled my eyes at him. We eat in silence. Hindi ko siya pinansin. Kahit pakiramdam ko'y nakatingin ito sa akin. I just eat silently while ignoring his stares at me. When I finish, I stood up and I leave him alone. Hindi na ako nagpaalam pa't nagsimulang maglakad. Kung isipin ko lang ang 6 na buwan ay parang ang dali, pero parang ang tagal. Ang isang araw ko dito sa mansyon na parang 1 linggo na. Sobrang nakakainip ang walang ginawa buong magdamag. I missed going to work. Kahit hindi ko gustong ginawa kong trabaho ay nasanay na rin ako. And I miss Jonas. I miss my boyfriend. Naalala ko nung nasa college na kami. Nung minsan pareho kaming busy dahil malapit na ang graduation namin. Pareho namin nakalimutan ng isa't isa. But he remembered our 5th monthsary and I forgot our plan. Plano lang namin ay mag-beach but we are both busy with our study. Kaya pareho kaming nasa kondo ko. Magkasamang nag-aaral. Night come, he cooked my favorite food and we greeted each other. Just a simple celebration but we were both contented. As long as we are both happy and together. Okay lang sa amin ang simpleng celebration. Basta ang importante ay magkasama kaming i-celebrate ang importanteng araw na yon. That's why I love that man. My boyfriend Jonas. He's the most understanding boyfriend. But I'm afraid to tell him about the arranged marriage. Takot akong masaktan siya. Kaya siguro mas mabuting nag-break na lang kami. But I still hurt him. Pero yun lang ang mas mabuting paraan. Pero ni minsan hindi ko sinabi sa kanya tungkol sa pambabaliwala sa akin ni Daddy. Yung kung paano akong ituring ni Daddy. I don't know. Pero nahihirapan akong sabihin sa kanya. Nagising ako bigla ng 10 ng gabi. Bumaba muna ako nang bigla akong nakaramdam ng uhaw. Mabuti na lang hindi naka-off ang ilaw sa kusina. Dala-dala kong baso na may tubig pero napatigil ako sa paghakbang nang narinig kong pagbukas ng malaking pinto. Gulat naman akong napatingin sa gawi dito. Who are you? Tanong ko sa lalaking kakapasok pa lang. Tingin ko nasa 40 na to at hindi nawala ang tingin ko dito dahil sa blue nitong mga mata. You must be Daniel's fiancé. I'm Arnold Vasquez. Hinatid ko lang si Daniel dahil hindi na niya kayang mag-drive. Saad nito. Sa forma nito kita mo talaga na mayamang tao ito. Halata naman ito sa kilos at suot nitong damit. At sumulpot naman sa gilid si Mr. Arnold, ang isang lalaking kapareho nitong kulay ng mata. I think nasa high school pa lang ang lalaki. Halos kahait lang nito si Mr. Vasquez. Habang nakaakbay naman ang nakayukong lalaki na hula kong si Daniel ito. Naalala niyang suot nitong damit kanina sa dinner.
Dad, help me. Ang bigat kaya ni Kuya Daniel. Reklamo ng batang lalaki. At anak pala niya ito. Ba't pa ako nagtaka? Sa mata pa lang eh. Oh, sorry son. Pwedeng akayin namin papasok si Daniel? Tanong sa akin ni Mr. Vasquez. Sure po. Ininom ko muna ang tubig kong dala bago inilagay sa maliit na mesa. Ba't ba ito naglasing? Sinundan ko naman ang mag-ama sa paghatid nito sa kwarto ni Daniel. Nang maihiga na nila ito sa kama, sakto naman ay may tumawag sa phone ni Mr. Vasquez. Yes, babe. Napaiwas naman ako ng tingin dito. Sobrang tamis naman ng ngiti niya habang sinagot ang tawag. We're here. Naihatid ko na ng maayos. Sagot niya. Habang ako ay nakatayo sa gilid ay nagsalubong ang tingin namin sa anak ni Mr. Vasquez. Binigyan lang ako ng isang tango habang sobrang seryoso ng tingin sa akin. Nandito naman ang fiancé niya. Don't worry about him, babe. His fiancé is here. She can take care of him. Love you, babe. Napangiwi naman ako sa saad niya. Ba't ko naman naaalagaan pa yan? Maglalasing tapos hindi naman pala kaya. Tapos ako pang mamomroblema dito. Nakita kong napangiwi ang anak niya sa saad ng ama. Napangiti naman ako ng palihim dito. Alis na kami, Bianca. Ikaw na ang bahala sa fiancé mo. Let's go, son. Kinilabutan naman ako sa saad niyang fiancé mo. Tango na lang ang sagot ko sa kanya at naiwan akong nasa kwarto. Kumuha ko ng maligamgam na tubig at isang puting bimpo. Alam ko naman ang dapat kong gawin dahil nagawa ko na rin ito nung minsang nalasing si Jonas. Napatigil ako habang nakaupo sa gilid ng kama niya. Napalunok ako ng matanto ko na kailangan ko palang tanggalin ang damit niya. Huminga muna ako ng malalim para pakalmahin ang sarili. Ba't ko pa ito ginagawa? Umiling na lang ako. Nanginginig ang kamay ko habang nagtatanggal ng botones ng damit niya. Nang matanggal na lahat ng nakabotones ay agad akong umiwas ng tingin sa katawan ni Daniel. Tumingin na lang ako sa ibang direksyon habang inayos ang pagbukas ng damit niya. Sinimulang kong punasan ang kanyang pisngi, noo at leeg ni Daniel. Hindi ko mapigilang mapatitig sa perpekto niyang muka. Kahit sobrang dilim ng resto bar sa una naming pagkikita, ay klarong-klaro kong bawat detalye ng mukha niya. Pero iba pa rin pala sa malapitan mo ito na makita at hindi sa madilim. Ngayon kitang-kita ko kung gaano katangos ang ilong niya, ang shape ng panga, at ang maliit na pulang bibig nito. Bigla akong natauhan nang bigla akong hinatak ni Daniel, kaya napatabi tuloy ako sa kanya. Nanigas ang buong katawan ko sa ginawa niya. Inangat ko ang ulo ko at nakita ko naman ang dahan-dahan nitong pagmulat ng mga mata niya. Bianca? Sorry. Tapos dahan-dahan naman pumikit ang mga mata niya. Umiling na lang ako sa saad niya. At hindi ko alam sa sarili ko, pero bigla na lang akong napangiti. Hindi ko alam, basta kusa lang akong ngumiti ng palihim dahil sa sinabi ni Daniel. Nahihibang na ata ako. Napailing ako at nagpatuloy sa pagpupunas ng katawan niya. Pagkatapos ay kumuha ako ng malinis na damit. Nang malinis ko ang kalat ay inayos ko naman ang kumot na nakabalot sa katawan niya bago lumabas ng kwarto niya. Nagtungo ako sa kwarto ko at masayang humiga sa kama. May sumilay na maliit na ngiti sa labi ko nang maalala kong sinabi ni Daniel hanggang sa nakatulog na ako. Ako na dyan, Bianca. Kaya ko po, Manang. Medyo matagal na rin po akong hindi nakakapagluto. Saad ko dito. Simula noong naging boyfriend ko si Jonas, minsan na lang ako nakakaluto kasi lagi siyang nagpepresenta na siyang magluto. Pero kapag kita kong pagod siya, ako na mismo magluluto sa aming dalawa. Manang, tawag ko dito habang busy na nag-a-arrange ng mga pinggan sa lalagyan nito. Tumingin lang sa gawi ko si Manang at naghihintay na magsalita ako. Bakit po walang picture si Daniel nung 2 to 4 years old po siya? Nag-aalangan kong tanong kay Manang. Nang makita ko itong natigilan sa ginagawa ay bigla akong kinabahan dahil sa biglaang pagseryoso ng mukha nito. Huwag niyo na lang po akong pansinin. Mabilis kong saad sa kanya. Tinignan ko na lang ang niluluto ko at hindi na tumingin sa gawin ni Mana. Nakakahiya kung ano-anong pinagsasabi ko. Ilang araw pa lang ako dito tapos ganito. Nawalay sa mag-asawang anak nila ng 5 taon. Alam ng lahat ng tao yon, pero siguro nakalimutan na nila. 5 taon nang nakalipas simula nung nangyari yon. Hinanap ng mag-asawa si Daniel, pero ang tagal nila ito bago nakita.
Saksi ako kung paano nahirapan ang mag-asawa sa paghahanap kay Daniel. Ginawa na nila ang lahat. Dumating sa TV, radyo, newspaper, at iba pa. Ang paghingi ng tulong para lang maibalik ang nag-iisa nilang anak. Gumastos ng madaming milyon para lang mahanap nila si Daniel. Pero nabigo ang mag-asawa. Nawalan ng pag-asa si Sir na mahanap ang anak. Pero si Ma'am ay nanatiling naniniwala na makikita nila ang anak nila. Hanggang sa isang araw, nalaman namin na may gustong kumausap sa mag-asawa. Hindi akalain ng mag-asawa na makikita pa nilang matagal na nilang hinahanap. Kaya sobrang nagpapasalamat kami kay Mrs. Vasquez at kay Maria. Binigyan ako ni Manang ng maliit na ngiti na nagpatuloy sa ginagawa. Kahit hindi ko alam, ramdam kong bigat kung gaano kahirap ang pinagdaanan ni Mr. and Mrs. Diaz. Tahimik kong ipinagpatuloy ang ginagawa. Lahat tayo may iba't ibang pagsubok sa buhay. Mayaman man o mahirap. Minsan nasasabi natin bakit ang unfair ng buhay. Kapag ikaw nang nasa pwesto ng nahihirapan, masasabi mo talaga sa sarili, bakit ganito? Bakit ba namin ito kailangang pagdaanan? Pwede bang wag na lang? Pero walang paraan para makatakas sa problema. Ang kailangan mo lang gawin ay lakasan mo ang loob mo. Magtiwala sa kanya at tiwala sa sarili mo na makakaya mo lahat. Kapag mahirap ka naman, papangarapin mong maging isang mayaman dahil tingin mo wala silang dinadalang problema. Parang ang swerte-swerte nila sa buhay. Nabibili nila ang lahat ng gusto nila. Inisip mo ang dali lang ng buhay kapag mayaman ka. Pero hindi. Lahat tayo mararanasan ng paghihirap. Kahit mayaman at mahirap ka pa. Kaya hindi natin masasabi na ang unfair niya. Pero lahat ay pantay-pantay. Siguro dahil sa sobrang hirap na hirap ka na sa buhay, hindi talaga natin mapigilan na sabihin na ang unfair. Lalo na kapag nakakita tayo ng isang taong sobrang masaya, habang ikaw nagdurusa at nahihirapan sa problema. Pero lahat ng problema ay may hangganan, may katapusan, at ikaw naman mismo ang sasaya. Ang kailangan mo lang ay harapin mo itong may lakas ng loob at magtitiwala sa kanya. Iyon ang mahabang paliwanag ni Manang sa akin na ikinatango ko na lang. Dala-dala ko ang isang tray na may nakalagay na mainit na sabaw ng sinigang na baboy. Meron ding tubig at gamot sa hangover. Napatigil ako bigla sa pinto ng kwarto ni Daniel at natanto ko kung bakit ko ba siya dinadalhan ng pagkain. Ba't ko ba ito ginagawa? What is happening to me? Ba't ako nag-aalala sa kanya kung hindi pa ito nakakain ng breakfast? Umiling lang ako. Wala namang masamang pakainin ng fiancé ko, di ba? At saka sa 6 na buwan namin dito sa bahay magkasama. At least man lang we become a friends, right? Aniya sa sarili. Huminga ako ng malalim bago binuksan ang pinto. Sumalubong naman sa akin ng malamig na kwarto niya. Sobrang tahimik ng buong kwarto. Tulog pa ba si Daniel? Nang makapasok na ako ay dahan-dahan ko namang sinaradong pinto ng walang ingay. Why am I feel nervous? Napalunok ako ng 2 beses before I enter his room. Nakita ko siyang nakatagilid sa kama niya. And I looked away when I noticed that he didn't wear a t-shirt. Hindi ba siya sanay na magdamit kapag natutulog? Namula naman ang buong mukha ko nung maalala kong nangyari nung gabing yun. Yung gabing nakuha niya ang iniingatan ko. I don't remember what exactly happened that night. Pero sigurado ako na naibigay ko rito ang bagay na mahalaga sa akin. That was supposed to be my boyfriend's Jonas. Pero sa hindi inaasahang pangyayari itong nakakuha. My fiancé right now. Napalunok habang palapit ako ng palapit sa pwesto niya. I put the tray on the side of the table. Narinig kong gumalaw siya sa kama niya, kaya madiin akong napapikit at kinakabahan. What are you doing here? I blinked twice at humarap sa kanya. Umiwas naman ako ng tingin sa kanya. Bakit ang unfair ng mundo? Bakit ang gwapo pa rin niya kahit bagong gising pa lang? Napailing ako sa naisip. Naghahatid lang ako ng mainit na sabaw at saka gamot sa hangover. Sige, alis na ako. Hahakbang na sana ako nang bigla niyang hinawakan ang braso ko. Napatingin naman ako sa kamay niya at dahan-dahan naman niyang binitawan ang pagkakahawak sa kamay ko. Thank you, he whispered. I just nodded to him at nagmamadaling lumabas ng kwarto niya. Napasandal ako sa pinto at napahawak sa puso ko. Why is my heart beating so fast? I shook my head. No, you're just nervous, right?
Ani ko sa sarili ko. Oh my God, Bianca! Sino bang hindi makakakilala kay Daniel Prince Diaz? He's a billionaire. He is the only son of Mr. Diaz. He's known as the youngest billionaire at the age of 25 years old. And his parents are very known of the name of the business. Hysterical na saad ng kaibigan ko through phone. Relax, I'm just asking if you know him. Hindi ko kasi alam kung alam ni Nancy na si Daniel ang fiancé ko. Basta ang alam niya na may fiancé ako. Hindi naman siya na nagtanong kung sino. At saka I'm not ready to tell kay Nancy. Ang grabe ng reaksyon ng kaibigan niya nang tinanong niya kung kilala ba niya si Daniel. What more if I tell her that I am his fiancé? Aren't you know him? Wait, do you remember when we're in third year in college? I don't know. What is it? Napahiga naman ako sa kama ko habang hawak ang phone sa tenga. Oh, you forgot. Lagi lang kasing nasa isip mo si Jonas eh. Remember when I have a project, then I told you na may nakita akong video about finding the missing baby boy? Napatango ako nang maalala kong sinasabi nito. And then, what happens next? I asked her. I am curious kung anong nangyari sa batang nawawala. It's Daniel Prince Diaz. Napabangon naman ako sa gulat. How? Then bigla kong naalala ang sabi ni Manang sa akin kaninang umaga. It's all over the news, Bianca. But after 5 years of finding, they found Daniel. I don't know what exactly happened, but I only know that the wife of Mr. Vasquez ang nagbalik kay Daniel sa totoong magulang niya. Habang ako'y tulalang nakikinig sa mga sinasabi ng kaibigan ko, ang tagal magproseso sa utak kong mga nangyari. Then I remember when Manang said, Mrs. Vasquez, related ba si Mr. Arnold Vasquez na humatid kay Daniel kagabi? Baka magkaapelido lang. Wika pa ng bahagi ng isip ko. I remember. Who is your fiancé, Bianca? I forgot to ask you nung nagkita tayo sa cafe. Bigla ka na lang kasing nagmadaling umalis. Si Daniel. Daniel Diaz. Malumanay kong sagot sa kaibigan. I cover my mouth nang matanto kong sinagot ko kay Nancy. What? Halos nabingi ako sa lakas ng boses ng kaibigan ko. How? I hang up na. Bye. Paalam ko kay Nancy. Wala pa akong maayos na ipapaliwanag kay Nancy tungkol sa kasunduan namin ni Daniel. Kaya mas minabuti ko muna magpaalam sa kanya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.